pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. At tayo po ay masayang nagkatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Sa misang ito, alalahanin din natin si San Bruno, ang nagtatag ng Carthusians, no? At sa ating pagdulog sa hapag ng Diyos, tayo ay patuloy na magbigay ng papuri at pasasalamat sa kanyang kagandahang loob sa ating lahat. Tayo nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at ang kanyang patuloy na pagmamahal sa ating lahat. Gayun din, sa ating pagdulog sa kanya, humingi rin tayo ng tawad sa lahat ng ating mga pagkukulang. Mga nagawang kasalanang inihingi ng kapatawaran laban sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating sarili. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinapakita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta, at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos, hindi kami nakinig sa kanya, hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto. Patuloy kami ng pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, nang ang mga ninuno namin ay ialis nila sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dahil sa ngalan mo,
poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako, hayot iyong masdan, winasag ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakak sa gayong nakita. Iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di ba titigil ang pagkagalit mo sa amay tutupok? Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa mga nagkakasala sa aming mga magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasala, patawaring ganap, at ang papuri sa iyo ng mandlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Tayo po ay magsitayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. At welcome po kayo dito sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, dito sa dambana ni San Padre Pio. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa magandang mensahe na magandang balita na binasa natin. Kung kayo po ay nagsimba kahapon,
ito po yung karugtong, no? Ito po yung karugtong ng Ebanghelyo ngayong araw na ito, na kung saan kahapon medyo mahaba yung binasa dahil ang Panginoon nagpadala pa ng 72 kanyang mga disipulo, no? At ipinadala sa mga lugar na kung saan sila ay gagawa ng kanilang misyon. At sa kanyang pagpapadala sa kanila, patuloy ang kanyang pagbibigay ng mga dapat nilang gawin. Binigyan niya ng mga praktikal na dapat nilang gawin sa gagawing pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya pagkatapos niyang ibigay ang lahat ng bilin, doon sa bandang huli sinabi niya, at doon sa mga bayan na kayo ay hindi tatanggapin pagpagan ninyo, ultimo yung alikabok na dumikit sa inyong mga paa upang babala sa mga taong ito. Kaya naman, yung bungad ng ating ebanghelyo ngayon, sinabi niya, kawawa ka Corazim, kawawa ka Bethsaida. Binabanggit na dito yung mga bayan na hindi tumanggap ng liwanag sa mga lugar na kung saan kanyang napuntahan. Lalong-lalo na ang Capernaum. Dahil sa Capernaum, ang dami niyang ginawang kababalaghan doon. Nagturo siya sa sinagoga ng Capernaum. Pero ang nakakalungkot na nangyari, marami pa rin ang hindi tumanggap sa mensahe ng kaligtasan para sa kanila. Ito ay isang magandang pagninilay na kung saan ang mga pangyayari doon sa mga bayan na hindi tumanggap sa kanya ay tumanggi, no? Sa kaligtasan at katotohanan ng salitaglay nila. Kumbaga nandyan na ang liwanag, pero pinili pa rin nilang manatili sa dilim ng buhay. Kaya magandang tingnan po natin ngayon, ano ba ang relevance ng pagbasang ito sa buhay natin ngayon? Alam niyo po, kung bibilangin, ilan po ba talaga ang nabinyagan sa pananampalatayang Katolikong Kristiyano? Ilan po ba ang bilang? Milyon-milyon, baka bilyon pa sa kabuuan, sa buong mundo. Pero sino lang po ba talaga ang nagpa-practice? Maaaring ang iba sa atin, tayo ay Kristiyano lang sa pangalan dahil nabinyagan po tayo. Iba po sa atin, occasional, pag piyesta, pag may mahalagang pangyayari o mga gaganapan sa simbahan. Pero dito po, pinapaalalahanan tayo. Nung tayo binyagan, tayo ay unti-unti lumalago sa ating pananampalataya kay Kristo. At ang ating paglago ay inaasahan ng Panginoon na sana habang tayo ay tumatanda, hindi yung occasional lang po. Hindi lang kung may pangangailangan po tayo. Hindi kung yung gipit lang po tayo. Kasi what we are missing, na sa paghahari ng Diyos, kung atin pong itong yayakapin ang kanyang paghahari sa ating buhay, hindi po tayo magiging kawawa katulad ng mga nabanggit na bayang tumanggi sa liwanag ng mensahe ng ating Panginoon. At ngayon po tayo ay hinahamon. The gospel continues to challenge us. Dahil alam niyo po, ang nakakalungkot, yung mga ayaw tumanggap at ayaw sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo is also a rejection to His Father. Hindi lang po natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa paghahari ng Diyos.
We don't ain't seen nothing yet. Hindi pa natin nakikita ang kagandahan. Ang gospel values na meron tayo dapat ay pinamumuhay natin sa araw-araw. Magandang hamon po ito para sa ating lahat. Dahil sa totoo lang po, hindi po tayo magiging kawawa kapag kasunod natin ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Nawa, panalangin po natin, tayo ay manatili sa Kanya. Sa anumang kalagayan sa buhay, sa anumang mga problema o suliranin na ating kinakaharap sa araw-araw. Dahil kahit kailan, ang mga pangako ng Diyos ay hindi magmamaliw. Kung tayo lang po ay mananatiling tapat sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog. At ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaago sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
di kayang lumuhod. Ama naming manatili banal, kang ikaw ang matayo na bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis, ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mo tunay. Buong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami kanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal kasama si San Bruno na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tayong lahat ay inangking anak ng ating Diyos amang nasa langit, kaya lakas loob tayong tumawag sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga kaibigan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan, kalinaw siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga giliw kong mga kapatid, narito ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunit ako, lahat ng hawak mo ng loob ko ay aking alay sa'yo.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Dagli at alima ako, ipagkaloob mo na ang pag-ibig mo. At lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating
Simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bukas po, Sabado, 7 ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Birhen, ng Mahal na Birhen, sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahan pong magdala ng mga kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng papapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito na sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At bago po tayo magtapos sa ating pagdiriwang, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagdalo sa ating pagdiriwang. Para dun sa mga first-timer po dito sa ating dambana, nagpapasalamat po ang pamunuan sa inyong pagdalaw dito po sa ating shrine. At ngayon din po, no, paalala lang po, maganda yung ating ebanghelyo. No? Huwag natin gawing kawawa ang ating mga buhay.
Dahil kung narinig na natin ang mensahe ng Diyos, ating isabuhay, hindi lang sa isip, sa salita, pero mas marami sa gawa. At makikita natin dadaloy ang pagpapala ng Diyos at hindi tayo magiging kawawa habang buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay pag-ibig kapayapaan ni Kristo at lagi tayong maglingkod sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po at maraming salamat. Naman, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihandog, ihatid mo kami sa langit, samang mapa.